This house holds a lot of memories. Memories that will forever rest in my heart. Sometimes memories hurt, but it makes you a stronger person. Memories that I will cherish, and those memories that are unforgettable. Those memories may be bitter, happy, or sad, but it's a part of who I am and what I am. This is the house I treasure the most, and forever will be part of me. This house filled my life. Those memories may not be happy, but I'm sure it has a huge impact on my personality. And there is one thing I know: not all bad memories are meant to destroy you. Rather, some of it will be your stepping stone to success. Uy, Rashid, lagi ko nakakaya sa mga tao eh. Kailan pa naging nakakaya ang pag-aaral sa'yo? Lagay mo kasi sa lugar kung sa ganitong tahimik. Sa bawat oras ay okay naman para sa akin. Sorry, please. Sorry po. Ako ka nga dito. Gusto ko sa sa'yo, kung ganyan. Uy, teka lang. Parang pamilyar yan ah. Ano ba akin to? Akin yan. Bumalik ka dito. Uy, bata! Uy, bata, bumalik ka dito. Bigyan mo yan. Tara dito, tara dito. Akin yan eh. Akin yan eh. Huwag ka na. Teka, sino ka nga pala? Ngayon lang ito nakita dito sa baryong to ah. Ako nga po pala yung maliligaw ni Jenica. Siya yung taong kahit anong pagsubok gagawin lahat upang makamit niya ang inaasam niya. Rashid is always there for me. Kahit mapaulan man yan or bagyo. Medyo late nga lang. Wait ka na naman as usual. Hindi ba mahalaga na dumating yung superhero mo? Ayan ka na naman sa mga corning banat mo eh. Donataw na yung mukha mo. Tara na nga. Teka pare, parang may narinig akong mali pre. Ano naman? Ayos lang naman pre ah. Di ba tong? Oh pre, ano ba gusto mo marinig? Fire? Pre, kasi may hinahanap akong tono pre. Sabi naman yung boyfriend mo, ang napaka-perfectionist. Uy, te! I think nakahanap na ako ng lalaking gagawin lahat para sa akin. This song, this song is dedicated to, the girl out there. If you know the song, just sing along. Tama nga ako ng pinili. Tamang sinunod ko ang puso ko. Maybe you're not that bad. Maybe it's just the way I think. Sige na, panalo ka na. Wala eh. Nakuha mo na puso ko una pa lang. Sinasagot na kita. Oo po, hindi ka na pala. Happy birthday. Pasensya ka na po ah. Wala akong pang regalo sa'yo ngayon eh. Okay lang po, Lo. Hindi ko naman po kailangan magregalo. Ah, sige apo. Pero huwag kang mag-alala, may magre-regalo sa'yo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Jenica. Kiss ko muna kayo ah. Ano yun? No, daily music. Happy birthday, Jenica. Kung alam mo lang kung gaano kakahalaga sa akin, kung paano mo ako pinapalakas, at kung paano mo ako bigyan ng isa pang pagkakataon kung paano mabuhay ulit. Pinaramdam mo sa akin ang pakiramdam na matagal ko nang nakalimutan. Ikaw at ikaw ang huling babaeng mamahalin ko. Ikaw ang magdadala ng aking apelyido.
Nakakamiss si Tito Lolo, no? Kaya nga eh. Ang bilis ng panahon, Tito Lolo. Parang nung bata lang ako, inaalagaan niyo pa ako. Tapos pinagluluto niyo pa ako ng paborito kong tinola. Tito Lolo, ako na po bahala sa kanya. Niluluto ko po siya ng masarap na tinola. Paalam, Tito Lolo. Mauna na po kami. Bye-bye, Tito Lolo. Tada! Yan na. Ganda ng mga nabili natin gamit eh, no? Sa susunod, malaking TV. Sa susunod naman, malaking kitchen para malulutuan kita ng paborito mong adobo. Ito na ang luto ni Tito Lolo. Susunod naman, mabibili tayo ng maraming aso. Ay, para yun yung magiging anak natin. Diba? Nice. Diba? Bakit parang hindi ka masaya? Masaya ako, no? Sadyang hindi na kamugpan sa pagkamatay ni Tito Lolo. Alam ko naman na hindi ka pa nakakamubod sa pagkamatay ni Tito Lolo. Pero alam ko naman na masaya na siya sa heaven. Alam ko naman na doon niya tayo makapagsimula nung wala siya. Di ba hindi naman naisip mo na pwede yung space sa akin? Pinatry ko naman kung Nako, tara na nga dito. Para hindi ka na malungkot. Lolo. Dahil sa pagkamatay ni Tito Lolo, parang tumigil na din ang mundo ko. Sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan, yung mga gamit mo? nanatili ka pa din sa tabi ko. Uy, Tawan mo nga. saan mo pupunta? Ha? Kaya mo naman ba ako kausapin? Sige na mo nga ako. Hindi na kaya gusto mo lumabas muna tayo sa glit. Mag-ano yun lang. Ayoko muna lumabas. Wala akong gana. Dali na! Kasi dadalaw mo pag lumabas tayo. Sabi nga ayoko, di ba? Hindi mo maintindihan yan? Rashid, kung alam mo lang gano'ng kabigat sa pakiramdam pag tumatay ni Tito Lolo. Palibasa late mo lang siya nakilala eh. Paano naman ako nasimula pinanganak ako siya na lagi kasama ko sa lahat? Alam ko naman yan, Jenica. Naintindihan ko naman nararamdaman mo. Kahit late yung nang nakilala si Tito Lolo, may pinagsamahan din naman. Hindi mo alam magalit. Kailangan mo lang isabihin sa kanya nararamdaman mo. Mahirap ba yun? Eh ayoko nga, di ba? Pwede ba huwag mo muna akong kulitin? Nakakainis ka lang eh. Hindi ka nakakatulog. Ala ka sa buhay. Kainis. Una ka lang pala magaling. Mapapagod ka din pala. It's been a long time, Tito Lolo. Everything is still the same. I wonder if the inside have changed. Sobrang tagal na din pala, Tito Lolo. 2 years na din pala simula nung umalis ako sa bahay. Ang dami na rin pala nagbago, Tito Lolo. Oh! Bakit ka nandito? Sino may sabi sa'yo bumalik ka dito? Eh bakit? May karapatan din ako dito. Baka nakakalimutan mo, may pinamana sa atin to. So basically, sa atin to. Simula nang umalis ka, wala ka ng karapatan dito. Hindi ako umalis. Binaliwala mo ako. Binaliwala mo yung sarili mo, Jenica. Nanatili ako. Kasi alam ko kailangan mo ako. Saka teka, sino mo na yung babae pumasok dito? 2 taon lang ako nawala. Babae na pinapatulan mo. Ano pinagsasabi mo? Nangungupahan yan dito, tangi. Wala naman tayo napag-usapan pwede paupahan yung bahay ah. At bakit ko kailangan makipag-usap sa'yo about sa mga plano ko sa bahay na to? Ba syempre, adi tayo dito eh. Paalala lang ha,
Umalis ka, remember? So you don't have any rights para pakialaman ako sa mga bala ko sa bahay na to. Ano naman ang baliwala sa akin? You will appreciate my effort para lang mapagaan ko yung loob mo nung namatay si Tito Lolo. Oh, ito yun ah. Naku po, Diyos ko. Pinapaupahan niyo tong bahay pero hindi niyo pa pala na pag-uusapang mag-asawa? Asawa? Sawa. Hindi ako magpapakala sa madaling sumuko, no? Bakit ito tumatawag? Jenica, pansin ko kasi na parang para sa tayo napapalo sa isa't isa eh. Para sa naman na yung loob na sa isa't isa. I don't think this relationship will work anymore. Actually, I'm on my way to airport din ako. I'm just waiting for my boss. I just wanna hang out for the one last time. And uwi kasi ako States and my parents needed me. Gusto ko lang sana magbigyan yung space yung isa't isa. And yun ang hanga tayo, I realized na hindi na talaga pwede since wala na tayong gana pareho. Ha? Ano ba pinagsasabi mo? Huwag kang magdrama dyan. Diyos ko naman, Jenica. Pinipilit kong ayusin ka pero ayaw mo tulungan ang sarili mo. Tao lang din ako, napapagod ako. Total, katod na rin naman. Wala na, sawa na ako. Iwalay na tayo. Anong maghiwalay? Hindi ko na ba ako kaya intindihin? O baka naman may iba ka na kaya ka nakikipag-break sa akin? Also, wala akong iba. Pagod na talaga ako. Hindi ko na talaga kaya yung inaakto ko. Divide, Jenica. Hello, Rashid. Uy, Abla! Ngayon ka lang! Bakit late ka na naman? Ano namang reason mo? Pasensya na. May peste kasi sa bahay ko. Peste! Ano ba dapat mong gawin? Buksan mo na yan! Diyos ko yun naman eh. Hindi ko mapalis yung sobrang laking peste na yun. Hindi ba yan yung peste yung sinasabi ko? Ano? Yung mga insekto ba ang tinutukoy mo? Oo! So tama nga ako. Hindi yun yung tinutukoy mo. Oo, hindi yun. Yung peste, yung nawala ng 2 taon. Really? Yes, for real. Oh my God! Paano yan? Isa ba sinasabi mo parang decided talaga siyang hindi umalis? As if naman papayag ako nandun lang siya. It's a big no. Gagawin ko lahat-lahat para mapalaya siya at hindi naman mabala pa, no? Ay, taray! Yan gusto ko sa'yo. Palaban ka. Oo talaga. Hindi na ako papayag na bumalik pa siya. Ay sus, baka kainin mo rin yung sinasabi mo. Malagyan ka sa sarili mong patibong. Hindi na, no? Salamat na lang. Mas gugustuhin ko na lang magtapos ng pag-aaral at magtrabaho para matulungan si Mama. Kaysa bumalik pa ako sa peste na yan. Pero, ayos ka naman talaga. Nakamukon ka na ba talaga? Ano ang pinagsasabi mo dyan? Okay na ako, no? Nabuhay akong wala siya. Kaya mamamatay rin ako wala siya. Hindi ko siya kailangan. Sige, sabi mo eh. Bye! Dok, ano po sa kayo resulta na anak ko si Ruby? So, ito po yung result na ma'am. Person is anemic. And masyado po mababa ng kanyang dugo. And possible po na umabot sa punto ang himatayin siya. Ano po ang dapat namin gawin, Doc, para maiwasan at maibalik sa normal ang dugo? So, as per now po, kailangan po painumin siya ng maraming tubig at matulog po ng maaga para po maiwasan ng mga sakit. Ganun po ba, Doc? Wala na po ba ang ibang magiging epekto sa kanya? Wala na rin po ba siyang ibang gamot na inumin? Need po siyang painumin ng multivitamins para po sumigli ang katawan niya. Ganun po ba, Doc? Sige po. Kailangan din po niya kumain ng maraming gulay para lumakas ang pangangatawan niya. Masusunod po, Doc. Maraming salamat. So, maaari niyo po siyang ibalik dito para ma-check upan po ulit siya. Sige po, Doc. Salamat po. Mga ilang months mo bago kami bumalik? Siguro po mga 5 months para po makita yung improvements niyo. Sige po. Ayaw nga pala, nak. Nakabalik na pala si Rashid? It's not
Bakit? Gusto ko naman makibalita at i-confirm kung totoong nakabalik na ba talaga si Rashid. Sus, baka naaasar na yan. Oo nga po, tita. Baka pwede pa rin sa mukha. What if? Uy! Alam niyo kayo, dalawa kayo na sabi niyo. Wala na akong nakita, no? Nakalimutan ko na kaya lahat ng memory. Wala ko pa kayo dun, no? Wala ko pa kayo kung kumain na ba siya, kung naligo na ba siya, kung siya pupunta, saka kung sino nakakasama niya. Wala na akong pake, no? Tsaka, kahit na namimiss ko siya. Ano, anak? Anong miss ako? Ano ako? Miss ko siya? Dito, asa naman siya? Sabihin mo na kung ano siya. Baka mamaya, balikan mo na. Dito lang kami. Ando na sa bahay yan. Ako, ate. Sabihin ko na, tutulungan ka namin. Alam niyo kayong tatlo, pinagtutulungan niyo na naman ako eh. Pwede ba tigilan niyo na ako about sa kanya? Come on guys, wake up and move on. Tara na nga, umalis na nga tayo. Asus, iniiwasan mo lang yung usapan natin eh. Ay naku te, magtrabaho ka na nga lang dyan. Para mabigyan mo ko ng pera mo. Bye-bye. Bye-bye. Ay naku. Oo, pre. Sana hindi na eh. Biro lang naman, pre eh. Oo nga, masyado ako naman seryoso, pre. Ang katloy. Sorry naman, mga pre. Ano, tol? Kamusta naman? Ito, ayos lang naman. Alam niyo, pre, bago natin ituloy yan, kumuha muna tayo ng mainit. Yan, pre, Yan. pwede yan. Pwede, yan, ma. yan, Pwede. Hindi ka ba? Seryoso ba kayo? Aga, gusto niyo uminom? Tangaling tapat, mga pre, oh. Pre, okay lang yan. Ngayon ka na lang ulit nagpakita sa amin eh. Oo nga, bigla-bigla kami na umalis, kaya sa amin wala kang paalam, kahit kaibigan ka. Oo na nga, mga pre. Ang dami niyo sinasabi eh. Bumalik na kayong tao para sa inyo. Ngay, bumalik para sa amin to. Nasabi na, tala. Pre, tara na, pre. Uminom na tayo. Masyado na kayong madaldal eh. Ano nga ba talaga, pre? Para sa amin nga ba talaga yun? Para kay Jenica. Di ba, pre? Oo, pre. Nagbabakasali ako magkaayos kami. Pre, seryoso ka? Sa tingin mo babalik siya sa'yo pagkatapos ang ginawa mo sa kanya? Bigla ka na nawala na parang bula. Oo naman, pre. Alam ko naman yun. Hindi ko na makakalimutan. Kaya nga bumalik para mabalik ko siya eh. Para mabalik din yung dati kami. So, ano nang balak mong gagawin niyan? Lahat, pre. Lahat gagawin ko para mabalik yung dati kami. Sigurado ka dyan, pre, ha? Pero huwag ka na umasa makukuha mo ulit siya. Pre, huwag ka naman masyadong nega, pre. Magtatanggap pa din ako. Maniwala ka. Parang hindi mo naman kaibigan eh. O sige, pre. Sabi mo. Sabi mo yan. Hindi, pre, pero sige, di kami dyan. Kung kaya, tutulungan ka naman namin. Hoy, buksan mo nga yung pinto. Who's there? Anong who's there? Buksan mo yung pinto. Wala kang karapatan sa bahay na to. Uy, may kapatan din ako, ano? Sabi ni Tito Lolo. Wala akong pake. Sige, ganito na lang. Pakinggan mo na lang itong song ko para sa'yo. Wala akong time, Rashid. Tsaka hindi ako interesado. Hindi mo naman. Dali na. Wala ka, hindi ka rin makakapasok. Tatawag ako ng polis. Pakinggan mo na lang to. Thanks. Bayan, 2 taon na. Masungod ka pa rin. Bago-bago na, uy. Paano ang kapal ng mukha mo? Pinagsarahan mo pa ako ng pinto? Wow. Sorry, ah. Pinagluto naman kita ng tinola. Tara na, kain na. No thanks. I have plans. With who? Wala ka na dun. Sino nga kasama mo? Wala ka nang pakialam. Ano ba? Teka nga, Jenica, saan ka pa pupunta? Wala kang pakialam. Pupunta ako na. Jenica, umuulan, no? Pwede ba? May pag-alis yung tao, oh. Bakit? In the first place, hindi ko naman gusto makipag-alis sa'yo ah. Ikaw lang tong makulit.
Naipag-ayos kasi yung tao. Kasi gusto kong baguhin yung pagkakamali ko noon. Ano pa nga ayusin mo? Matagal na tayong sira. Nakahanap ka pa nga ng iba, di ba? Jenica, sa loob na tayo mag-usap. Putik. Bakit? Totoo naman, di ba? Simula nang umalis ka, wala ka nang pakialam sa akin. Tapos nakagawa mo ba talagang maghanap ng iba sa ibang bansa? Kapal ng mukha mo. Jenica, kaya ako nagawa yun dahil napagod ako. And my parents didn't. Oo, totoo, nagkarelasyon kami sa ibang bansa, pero it doesn't mean it's difficult. Janela and I broke up na lang. So ngayon, nung break na kayo babae mo dun sa States, sa akin ka naman uwi at makikipagbalikan. Tapos kung nagkabalikan tayo at napagod ka sa akin, sa kanya ka naman makikipagbalikan? Wow. Grabe namang kapalan ng mukha mo yan, ha? Jenica naman, Bakit? Ha? Sakit ba? Totoo naman, di ba? Malis ka dahil ano? Dahil napagod ka sa akin. Tapos kung makahanap ka ng iba. tama ka. Napagod ako kaya ako umalis. Umalis ako dahil napagod ako intindihin ka. Hindi ko na din alam kung paano ka makapag-move on eh. And ang mali mo lang, isinakala mo nagloko ko. Janela and I just cross each other's paths and decide to take it to know each other. Bakit, Asita? Kung kailangan mo ako, nandyan ako lagi para sa'yo. Kung panahon na down ka, nandyan ako lagi sa tabi mo. Hindi kita iniwan dahil napagod din ako. Tapos ako, yung oras ko na kailangan kita, nasan ka? Nandyan ka nga pero ano? Nandyan ka pero malis ka lang din. Dahil napagod ka sa akin. Hindi ko naman mapagod eh. Sorry, Jenica. Are you serious? You're saying sorry for what? For leaving me just because you're tired na intindihin ako? Shit, namatay dito lolo ko. Taong sobrang halaga sa akin. Taong inalagaan din ako. So what do you expect na maramdaman ko, ha? Dapat ba? Nagsaya ako kahit nawala si Tito Lolo para lang sana hindi mo ko iniwan? Para lang sana hindi ka napagod sa akin? Matasin ako ng taong mahal ko sa buhay. Malamang magluluksa ako. Saka, bakit ako bumalik, ha? Ano? Para saan? Para makuha mo ko? Para umalik tayo sa dati just for your own sake? How about me, ha? Gagamitin mo lang ulit ako. You will do everything just to get whatever you want. Bakit may selfish na shit? Iniwan mo na ako tapos ngayon babalik ka dito? You know what? I'm sorry. She will never ever bring you back no matter what you do. Kaya huwag ka nang umasa. Huwag ka nang magsayang ng effort. Kasi wala kang mapapala sa akin. Ano, te? May balak ka pa bang bumalik sa kanya? Ano? Para sirain uli buhay mo? Ano ba, te? Ano akong balak bumalik dun, no? Hindi ka sigurado dyan. Baka mamaya, kainin mo na naman yung sinasabi mo, ah. Ayoko na, te. Nakakapagod din kaya. Yun nga yung sinasabi ko sa'yo, eh. That's why I'm asking you. If babalikan mo pa, what if? Kaya na naman siya, oh. Hindi sila sa seryoso naman talaga, eh. Ikaw lang ito nagbibiro. I'm not sure. Kasi gusto ko rin siya bumalik. Pero may part sa akin na ayaw dahil sa nangyari noon. Tsaka, pagod na ako. Gusto ko na lang talaga ng peace of mind. Pero, Tay, malay mo, balang araw, bumalik, di ba? So, babalikan mo ba if ever? I don't. Support naman ako sa desisyon mo, eh. Pero, be careful pa rin. And sana maging lesson to para sa'yo. I know. Pero, sana in the next relationship, maging ayos lang lahat. Hindi mo masasabi yan kasi hindi naman lahat ng relationship maayos, eh. Dadaan at dadaan pa rin kayo sa gulo para itas kayo.
Alam ko, pero siguro sobrang pagod ko lang talaga at di ko na kaya lahat na nangyayari sa akin. Pero thank you for always being there for me. Dito lang ako palagi para sa'yo, okay? Makawalan po ako tubig. Ah, sige na. Yuri, ano ba, Yuri? Yuri! Jenica, ba't ba di ka makontak? Rashid, sumagot ka naman. Hindi na sumasagot si Jenica. Hello, tita? Si Yuri! Teka, umiyak ka po ba? Si Yuri nahimatay, ano gagawin ko? Sige, tita, papunta na po ako. Tita, Rashid, buti naman nakarating ka. kumalma ka muna, tita. Asan po ba si Jenica? Kaya ako pa siya tinatawagan, hindi ko siya makontak. Sige, tita, ako muna ang bala. Tatawagan ko si Jenica. Sige. Ano ba yung bata na yun? Ano, sumagot ba? Hindi po, tita eh. O yung batang yan? Anong ginagawa mo dito? Pwede ba? Mamaya na may pag-away. Hindi si tita eh. Ma? Sorry, di ko nasagot yung tawag mo kagabi. Nakatulog na kasi ako. Okay lang na, kanya naman na si Rashid. Rashid, can we talk? Sure. Tara sa labas. Ano yun? May problema ba? Pwede ba natin ibenta yung bahay? Why? Ano kasi, para lang sa pampagamot ni Yuri. Para magkaroon kami ng sapat na pera para sa operasyon niya. Okay lang naman sa akin. Are you sure? Like, hindi ka magagalit kasi ibebenta ko? I'm not. Alam ko naman kung gano'n yung kailangan yung pera. So, bakit pa ako kukontra? Salamat, Rashid. Tsaka, thank you rin kasi tinulungan mo si Mama. Wala yun. Para kay tita naman yung ginawa ko eh. Especially for you. Pumayag na ako ibenta tong bahay dahil mahal kita. And sila tita. Para man lang bago tayo ulit maghiwalay, may natulong ako sa inyong maganda. Marami kaming nahanap na buyer ng bahay na hindi sigurado Malaki. Masaya lang din na bibili namin ito. Kasi kami iba pa kami kaupo. Tapos babalik na ako. Thank you po. Thank you. may mag-asawang lagi nag-aaway. Update ka. Uy, ano ba? Hanggang dito pa naman, nalaro ka niyan. Ikaw, iba. Taga-patay ka ng barang mo. Nabay. Ay, nako, hirap mo kausap. Kaya bahala sa buhay mo. Ano ba naman kung tulad ng buyer? Dito ba ata balak maghulay? Ba't may masungit na babae? Manang, what do you think about this house? I think I'll buy this one. Manong, can you hand me my purse? I said my purse. Yes! Finally, bibili na ba yun? Manong, dahan-dahan na lang sa gamit ha. Mga antique yan. Pag nasira mo yan, baka makadalawin ka ni Tito Lolo. Sige ka. Hindi ko naman puro ng ganyan, bro. Hindi, sige, joke lang. Pakiingatan na lang yung gamit. Opo, ma'am. Hello, pwede tayo lumipat dito sa new house.
Okay, okay. Thank you so much pala sa inyong dalawa sa new house na to. Sige, bumak. Thank you po. Manang, let's go! Sponsor. Finally, may panggaman si Yuri. Kaya nga eh. Thank you, Rashid. Makakabalikan sa state. So, punta natin yung bahay. Naging mapagkumbaba si Rashid. Binabaan niya yung pride niya para sa kapatid kong si Yuri. Hindi ko alam kung maiiyak ako or matutuwa pero feeling ko bumabalik na ulit yung feelings ko para sa kanya. Paano kung bumalik nga? Handa ba siyang ipaglaban ako hanggang dulo? O baka mauwit na naman yung nangyari? Hello, Han? Hello, Han. Ba't hindi ka sumasagot sa tawag ko? Nga pala, kamusta bakasyon mo dyan sa Manila? Okay lang naman ako dito. Na-enjoy ko naman. Han, may sasabihin nga pala ako. Ano yun, Han? You know that I love you naman, di ba? And hindi kita kaya saktan. Yes, alam ko naman yan. Ba't parang hirap na hirap kang sabihin? Han, I'm sorry. Nakipagkita nga pala ako kay Jenica. Nag-usap lang kami. What? Bakit mo nagawa yun? Ano bang ginawa kong mali? And ba't parang proud ka pa? Hindi ko sinadyang gawin yun. Talagang nawala lang sa isip ko. Nauna yung emosyon ko. Bullshit, Rashid. Ganyan ka makagago para gawin yung kahayupan na yan. Huwag na wag mo akong kakausapin unless babalik ka dito para mapag-usapan natin yan. Bye. Natapos ng nakakapagod na araw, inaya ako ni Rashid na gumala bago siya bumalik ng US. Siguro aayain na ako nun makipagbalikan. Eme lang. Minamastan na naman ang kawalan. Ako'y hinahatid ng mga bituin sa'yo. Saan man maglaya, ikaw lang patutunguhan. At sa aking pagdating, sa'yo ko lang sasabihin. Kailan na ikaw piling ko sa ilalim ng buwan. Kay saya na ikaw ang katabi ko sa pagsikat ng araw. I think this is our last goodbye na talaga. I hope you find someone better that will treat you better. I guess hindi na talaga tayo magkakayos eh, no? I wish you successful life and happiness. Yeah. Sorry, hindi ko na talaga kaya pumasok pa sa relationship. You too. I hope na maging magandang boy mo sa States. And maybe you'll find someone better. Thank you. And also, if we ever cross each other's path, I'm sure isa rin sila tayong pamilya. I don't know if magpapamilya pa ako. I'll just focus on my career. Thank you. Jenica, thank you nga pala sa lasama. Have a good life. Bye. Thank you nga pala sa lasama. Sure, no problem. Sige na, mauna ka na. Baka makakuli ka sa flight mo. Bye-bye. Bye-bye.
Dito magwawakas ang ating kwento, mahal ko. Proud na proud na proud ako sa'yo. Palagi mong tatandaan yan. Sana bumalik ka. Madami na ako nagawang pagkakamali, pero handa na akong maharapin lahat ng yun at magbagong buhay pag uwi ko ng US. Kung sakali mang pagtagpuin ulit tayo ng tadhana, hindi na ulit kita papakawalan pa. Saan man maglaya, ikaw lang patutunguhan. Saan man So, aside director, videographer, tsaka editor, paano mo nahahati yung time mo? Step by step kasi siya para sa akin. After namin kasi mag-shoot, umuwi na kami, di ba? So, pag-uwi ko, pinapasa ko na siya guys sa mga folders, yung mga files, para pag mag-edit ako ng video, hindi ko na siya hahanapin. Kapag naka-ano na siya, naka-separate na siya day by day. Kasi yung paggawa ng movie, mayroon talaga yung mga files. Kasi kung sino yung mag-video, sino yung mag-edit, nasa akin dapat siya ng files, which is ako yun. Kaya, kailangan, pag-uwi mo, ayusin mo na, para pag nag-edit na, yun, okay na. Do you think yung pagiging editor and videographer mo is magagamit mo siya in the future? Of course, kasi sa college, ang gusto ko kunin is multimedia arts. Tsaka IT, pero undecided pa. Pero yun yung gusto ko makuha. So, yung mga natutunan ko, this senior high school, nagkaroon ng film, is marami akong ma-apply sa sarili ko pagdating sa future. Kaya, ayun, nakakatawa siya sa akin. Nag-enjoy ka naman ba sa pagtitik ng film natin, lalo na sa sariling scene? Nag-enjoy naman ako kasi yung rainy scene kasi yun yung pinaka, sa amin parang, isa sa pinakamahirap na scene. Kasi, paano pag walang ulan, di ba? Anong kailangan namin gawin? Kaya, ulan yun Kaya, masaya naman ako, kahit medyo mahirap. Pero sulit naman yung mga pagod. Ano yung mga struggles niyo na-encounter during, nag-film tayo? Sa akin yung sa rain scene, kasi yun yung may pinakamahaba kong lens. Also, ang hirap din mag-act habang umuulan. Kaya yun. Sa akin naman, pinakamahirap naman sa akin is yung gampanan yung pagiging cheater. Tapos, ano ba? Pati yung sa rain scene din, kasi yun yung pinaka-hassle sa lahat. Sobrang dami-damit na nabasa bago mangyari lahat. Do you think yung mga struggles na ginampanan nyo as a character is magagamit nyo siya sa future? Si Rashid doon sasagot. Kasi yung mga ginagawa naman natin sa film is based din sa mga nangyayari din sa mga nakikita natin sa in real life, mga na-experience natin. So, magagamit natin siya sa the future. Ano yung mga natutunan nyo habang ginagawa yung film natin? Natutunan ko magkaroon ng pasensya. Kasi, syempre, ang haba ng lines ko. Tapos, sa akin naman, pinakamahirap siguro, ang natutunan ko pala is, nalaman ko kung gano'ng kahirap maging actor. Kasi napakahirap magkabisada ng line, mag-throw, tapos mag-take ng paulit-ulit. Siguro nagre-reklamo ko. Ano ba gusto niyo sabihin sa movie natin? Uy, sabi sa naman kayo din, di ba? Hindi, para sa inyo. Para sa amin, sa movie natin. Wala. Sana maganda kalabasan. Then yung effort namin. Kasi nasayang yung effort namin super haba ng filming process.
So, bilang ina ni Jenica sa movie natin, ano yung natutunan mo bilang ina? Dapat maging supportive tayo sa mga anak natin and always natin sila kamustahin sa buhay. Especially kapag lumaki na sila. Hindi naman na sila nag-open sa atin. So, need natin sila kamustahin everyday kung ano ganap sa buhay nila. Yun lang. Love you, ma. As a seller, So, ano magiging advice niyo para sa mga magkakaibigan na pares ng situation kagaya sa movie natin? For me, bilang a role ko dito sa film na ginawa natin is kapag yung kaibigan mo is may decision na, i-respect na lang natin kung ano man talaga yung gusto niyang mangyari between sa kanilang dalawa. Yan. And, as a friend, you almost wait lang. And, being friend, support na lang ang decision niya and no matter what happened, lagi lang nandito yung friends niya because that's what friends are for. Yeah, we love you, Jenica, and love your friends too. So, ngayon naman, nasa buyer, anong masasabi mo? As a buyer, gusto ko lang bilhin yung bahay cause I'm bored. Wala akong magawa sa money ko eh. Kaya, so, kung saan ni-spend yun. Wait lang ba? Where's my manong ba? Sige, okay na yan. thank you nga pala sa mga nanonood dito. Sana po mag-enjoy kayo. Sana masulit namin yung pera nila. And sa mga panonood pa lang and nakapanood na ng movie, sana ma-appreciate niyo yung ginawa namin movie kasi pinost namin yung time and effort namin. Okay. So, thank you din kasi dahil sa mga actor and actress namin is nagawa namin itong movie na to. Kasi kung wala naman kaming ganun, hindi namin mabubuo yung movie. Kaya, thank you sa mga group ko na nakipag-cooperate. Simula nung una hanggang sa dulo. Hindi namin yung matatapos yung hindi dyan sa kanila. Pero yun, thank you. And sana nag-enjoy kayo sa panonood ng movie namin. Ito yung title na The Will of the Wind. Hindi natin hawak ang kapalaran ng buhay. Minsan ay nasa itaas, pero madalas ay nasa ibaba. Ngunit nasa ating mga kamay kung paano sasabayan ang agos ng buhay sa mundo. Masaya.
Aral ka bang mabuti, ha? Nakakaawa, oo. Pero nakakatuwa dahil hindi man lang siya nawawalan ng pag-asa. Ganito yung mga tao na hindi ka magsasawang tulungan. Notebook, libro, pencil case. Sana pagdating ko, nandun pa din siya nakapwesto. Sana makatulong tong mga to sa'yo. Halos makatakot ang pagkakasama sa bahay. Tapos nakita kita palagi dito na nagbabasa. Di naman kayo nagsusulat. Kaya naisip ko, bakit hindi ko na lang ibigay? Dami nito ah! Bakit? Nakabang naamoy? Pasensya ka na. Nanununtok eh. Sige, maalis na rin ako eh. Mag-aral ka ng mabuti ha. Salamat ulit ha. Sige na po. I am walking to finish my study. I am going to finish my study. I am going to finish study. Oh, yan. Lapit na. Basta, palagi ka lang magbasa. Gagawa ka. Yun na. Bago na yung utak mo. Sige. Mag-ano na lang tayo. Real talk. Alam mo yun? Yun, sayo-sayo ka lang doon. Okay? Pagod, no? Kumain ka na ba? Meron ako dito, biscuit. Ma? Pagod ako eh. Kainin mo na yan. Ako na. Ayun na pa na. Ah. Salamat. Palang pangalan. Angel. Salamat, Angel. Sige na. Bye-bye.
Sa lahat-lahat ng tinulong niyo sa akin, ito pa lang ang kaya kong isukli sa ngayon. Buong araw ako nagre-review ngayon para sa exam. Kamusta na kaya siya? Ngunit mukhang imposible pa nga yata dahil hindi ko pa rin siya nakikita hanggang ngayon. Magkano po sa hopya? 7. Dalawa po. Tila nasanay na akong kahati kita sa lahat ng bagay. Picture na ka sana. Marunong ka lang maluto eh. Congratulations, Ina. Salamat, Vincent. Hindi dahil sa'yo, hindi ako makakapag kaya para sa'yo pinili ko. Eh, pero wait lang. Ano ko nalaman yung pangalan ko? Ingrid. Masaya ako para sa'yo, Ina. Salamat, Angel. Yung, what if gumala tayo? Para naman i-celebrate natin yung recognition mo. Sige, okay yun. Tara. Tara, siyempre kita. Oo nga pala, Angel. Hindi na ako babalik dun sa parke. Hindi na ako manlilimos at magiging pulubi. Ginupok na rin kasi akong tita ko nung malaman yung sitwasyon ko dito. Tutulungan niya raw ako makapag-aral at gusto ko pagtrabaho. Oh, mabuti naman. Oh, parang malalim na iniisip mo. Okay ka lang ba? Okay naman, pero naisip ko lang, magkikita pa kayo ulit tayo? Sus, hindi pa nga ako nakakalis. Yan na agad iniisip mo. Paalam, Angel.
Salamat. Thank you, Ina. Bye-bye. Babalik ako, Angel. Promise. Hello? Sino to? Next ka sa likod mo. Hindi ito kwento ng pag-ibig. Kwento ito ng nabuong pag-asa sa pagkamit ng buhay na hindi nananatili sa wala. Patunay ito na ang lahat ng tao ay pantay-pantay at maaaring bumuo ng pagkakaibigan. Ang kabutihan ay hindi matutumbasan ng anumang material na bagay o salapi. Habang ang determinasyon at katatagan naman ang magdadala sa iyo upang wakasan ang buhay na hindi karapat-dapat at tuluyang makamit ang iyong mga pangarap.